Hello beautiful, welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. And for today's vlog is from my previous vlog na sabi ko na gusto kong i-hydrate yung mga succulent ko preparing for the hot weather. Dahil sa panahon ngayon, today po is March 29 and mainit na din talaga. So lalo na kapag pasok ng Abril, ayan, mas mainit pa ang weather. So sabi ko, gusto ko silang i-hydrate kasi before nga is dehydrated sila kasi ako nga hindi rin talaga ako mahilig magtubig. And one of the reason din bukod sa hindi ako mahilig magtubig is na-busy nga rin. So naging dehydrated sila. But today, ayan, na medyo na-achieve ko na yung gusto kong mangyari. And ayan. So, na-achieve ko na yung gusto kong mangyari. Medyo, ano na sila, medyo hydrated na sila. Paano ko namang nasabi? Because of the leaves, they are chubby and makikita mo yung glow. Yes, yung mga glow sa kanila. Basta yung assessment mo kasi, kung ano ba yung assessment mo dati, mako-confirm mo ngayon. So, na-achieve ko na is nag-water ako every 2 days, which is medyo delicate kasi nga, kapag hindi rin naman sanay ang iyong mga succulent sa ganung every 2 days ka magtutubig, yung bigla ka magtutubig na lang, is pwede silang mag-rot, especially dun sa stem. So what I do is nagtubig muna ako kasi dehydrated na sila, especially si Chloe. Kasi Chloe, tama ba ako si Chloe? Ayan, so mabait siya sa lowland. Kita nyo, super dehydrated. And look on those color. So ngayon, ma-blue siya. Sometimes the succulent has its own color during the summer, the winter. Wala namang winter dito, diba? Taglamig. During the winter, ganyan. So during the taglamig season, December, medyo nawala yung stress ni yung variegation ni Purple Delight. Oo. So ngayon, summer, bumabalik na yung mas lumilitaw yung variegation niya. So ito, dati meron tong slight bar, ngayon nawala. Pero yung bunso nila, asan ba yung bunso nila? Ayan, pwede naman pala i-zoom. Ayan, may palagang variegation, hindi nawawala. Yan. So sometimes may mga sinisale yung mga seller na from variegated Purple Delight pero binebenta nila ng hindi naman bar. So sinasabi from variegated. So hindi naman natin din alam kung totoo yun o hindi. Kasi ano namang alam nga natin. So there are some na nagiging ganyan sila, nawawala yung pagka-bar, and I think it's the season nga. So, hindi ko na matandaan kung sinong hindi bar. Alam ko, itong part na to is wala. Ito, alam ko meron. Ayan. So, nung nabili ko to, hindi ganun kita yung pagka-variegation ni Purple Delight. Though may bar, pero hindi kagaya ng iba na magaganda talaga yung variegation. So, it varies pala sa weather. Ayan. And Selawi. And then, ayan, si Missing You, maganda lang din siya lagi. So, ayun, na-achieve ko na yung gusto kong, nakita ko na yung gusto kong hydration sa kanila. Ay, tingnan nyo naman si si Tinkerbell. Nagmamaganda. Why you're here? Ayan. So, nakita ko na yung gusto kong So, asa na tayo? So, nakita ko na yung gusto kong hydration. Yung bang, ano sila, parang clamp. Ano pa tawag doon? Parang chubby yung leaves and then compact. Basta ganun. So, itong si Kante, hindi ko na, lagi na lang siyang ganyan. Pero, it's a year over na sa akin and the other succulent here, yung ayan, mga a year na sila. Mga bago lang dito. Ito,
Ayan, si Thriller Pearl. Ah, kasi ba ba? Ito, year na sa akin yan. So, yun. Yan, si Variegated Red Eyes. Year na din sa akin yan. Year na last year ko sila. So, ayun. Ano pa i-share ko? And, eto din, si Purple Delight. 1 year na din yan. Nabili ko lang yan ng 50 pesos, di ba? Ganyan na siya. Anyway, ayun. Etong si sino na nga i-teach? Si Green Eyes, so maklumpy siya dati, mataba siya, chubby lip siya. Pero in time, pag nandito na sa lowland, lumiliit sila because nag adjust sila sa weather and nauuhaw sila because yun nga, part din ng adjustment sa weather, lalo na kung mainit, is mag-tend na kumuha sila ng water sa leaves. And yun nga, yung mga ganito kasi din na clamp na succulent, medyo mahirap siyang itanim kasi yung ugat nila is hindi siya yung kagaya sa ibang plants na talagang ano ba tawag doon? Nakalitaw yung ugat. Sila is parang medyo mahirap, 'di ba? Napaka-brittle lang naman ng stem at ugat at ng dahon ng succulent. Kaya medyo mahirap. Kaya ang ginawa ko, pinatong ko lang siya dyan, hopefully, is nag-ugat na siya. So, eto, ang ganda nito. I think this is the Red Knight Champagne from the Succulent de Amor. And then yung tig 25 pesos na nabili ko sa Strawberry Farm. Ayan o, mas ano siya, mas mabongga siya. Si Beyonce. So, eto din, si New Heights. Oo, ayan. So, malaki na siya. And hindi pala yun yung baby niya. Si Lola, nag-i-start mag pero natatakpan siya. So, dati yung ayos niyan is nandito. So, iginawi ko dito para yung ibang mga succulent is ah, mas maarawan. And then we have our variegated. Ito, lagi kong tinutubigan because the red ives loves water as well as si purple delight. Kapag makahoy na ang succulent, ayan, makakahoy na sila, mas prone sila mas mahilig sila magtubig, mas prone kayo magdilig sa kanila. And the cotton panda is here, na dry up din to eh. Yan din ang lagi kong tinutubigan. Pag tinubigan ko si Fred Ives, yan din, and then the bone cells, and then the, hindi ko alam si Indo, Keme, hindi ko alam yung pangalan niya. During December, the color, ay hindi pala, January, the color of paegya is stress. But ngayon, is hindi masyado. And then si Avantgarde. So, dahil nasa bonsal siya, alam ko magiging problema ito is ninadalasan ko yung tubig sa kanya. Kaya ayan, medyo nawala yung stress color. But, andyan pa rin siya. And then, I have here yung ating Murasaki. Tama ba? Si Murasaki ba ito? Hindi. Snow Peach. Murasaki. Hindi, Snow Peach yata. Ewan ko ba? O basta, sila yun. Then we have the Ruby Donna. Si Ruby Donna ay naging chubby. Ayan. And then the Crimson. Ang ganda ng Crimson at ang mabait sa lolo. Para din siyang si Bluebird. Pero the Bluebird is parang may pakupo. And hindi kami bati ni Bluebird. Aga Boyless Red Knight. So, ayoko siyang i-touch. Medyo maarte yan. And then we have the ayan. So, si Seashore Jor, tama ba? Ayan. Matubig din siya and para din talaga sila magkapatid ni Variegated Tinkerbell. And then yung variegated natin na Lovely Rose, ayan lang po siya. So, okay lang siya. Tapos yung katipi niya, parang sikat. Hindi siya sikat ito. Parang, ewan ko ba? Basta siya. Basta siya. Tapos si Tivoli, nakakita ko ng Tivoli. Ang ganda ng Tivoli. Na-stress yung gitna, mapula siya. So, ito, nag-i-start pa lang siyang mamula-mula. Then, we have the champagne. Basta siya si champagne. So, ayun, nadi-dehydrate to. Ito din, pag diniligan ko yan, ayan, si variegated
Mrs. Richards na Malaban. And, sino pa ba? Ayan. Si ating Black Monroe. Ayan lang siya. Maganda lang siya. Eto, dito ako natuwa kasi nabuhay na natin siya. Dati super dehydrated. Buti na lang, madali lang din siyang alagaan. Tinubig-tubigan ko lang siya. Then, ang ating silver bomb. Ayan, ang cute-cute ng ating silver bomb. Alam natin, the SB family ay mabait naman talaga. Murasaki, SB. Di pa ako nakakabili ng bar na SB. Isa sa mga wishlist ko. Hindi ko pa nabibili. So, tingnan nyo, dehydrated si Tomtam. Yan ang mahirap kay Tomtam. Mahirap din bumili ng makahoy na Tomtam. Kasi, in time, ganyan ang mangyayari sa kanila. Ganyan. Mahirap din ipropa yan. Yung pagka ganyan na dehydrated. Mahirap silang habulin. Ayan. Maganda ka lang dyan. Diba? So, I have here the cheesecake. Meron akong Laotian dito. Ayan. So, yun lang. Yun lang. Yun lang talaga. Pa bang i-update ko sa iyo? So, yun lang. And si Painesi, ayan. Lagi lang itong stress. So, yun lang. Mabait naman sila. And I think, mas maganda na yung ihang nyo sila dito. Yung ihang nyo din sila, yung papatuyuin nyo hanggang mag-ugat. Anong tawag doon? Air dry, tapos hanggang sa mag-ugat. Parang mas magiging matibay kapag ka. So, yun lang. And thank you for watching at everything nice at rich, succulent love. This is your nurse Pantita saying God bless po. At lagi mag-ingat.